Mr. President, lately, napansin namin, kaming nag-cover sa inyo, you have been personally gracing and announcing government efforts that provide Yeah. immediate relief to Yes. Filipinos. Most recent of which, ito hong inanunsyo ninyong zero balance billing sa Yes. mga government hospitals, benting bigas for larger population, free or discounted fares sa public transport. Ito ho'y well received as expected. And it appears to be working in your favor dahil pataas po ang inyong mga numbers, trust and approval numbers. Ito ho ba'y paraan to win back people's trust and approval? Ito hong ginagawa ninyo. Hindi ganun ang approach namin. We don't work according to surveys, not really. What we do is there a way, pag may nagre-reklamo, sinasabi, mahabang pila sa PhilHealth, anong pwede natin gawin para mas maginhawa? Yung mga seniors na kailangan tulungan natin, o sige, bigyan natin ng diskwento doon sa mga sa mga tren. O tapos yung commuters, kasi araw-araw yan eh. So, anything that we can do to make things easier, kahit na hindi discount, yung digitalization nga sa PhilHealth para hindi ora-oradang nakapila ang tao para makapag-claim lamang. So, all of these things are being done because we have many big plans, malaking proyekto na ginagawa natin na it will take matagal pa yan, nasisimulan pa lang, matatagalan pa yan. Ngunit there are many things that we can do that affect people's lives and help people's life, make it more easy, cheaper, easier, more convenient, save time, all of those things that are valuable to all of us. Pagka meron kami nakitang ginagawa, yun ang ginagawa namin. It's not really to try and do anything. The other thing is that hindi sapat yung aming pagbalita sa tao kung ano yung mga bagong serbisyo na nalaan na. Kaya ngayon, sinasabi namin, and it's important na nandoon ako because when the President goes, it highlights whatever that is. Like today, we started the Bayanihan Estero program, which is cleaning up the esteros. Ngayon, na nandun ako, siyempre, lalabas sa news yan, lalabas sa dyaryo. Alam ng tao na may ganun. So, they can volunteer, they can help in any way that they can. That kind of thing. Or, may pasyente wants to go to the hospital. Ngayon, alam na nila. Ngayon, dati hindi nila, paano ba yung PhilHealth na yan? Ano ba yung mga, Ngayon, alam na nila. Kaya hindi na sila mag-hesitate na pupunta. How do you respond to observations that ito raw ay mga short-term, band-aid, o papogi? But hindi raw ho ito, they do not really provide meaningful improvement in people's lives. Well, ask the student who now pays 50% less for his pamasahe. Ask the patient who now is willing to go under a kidney transplant because yung gamot na inaalala niya hindi niya mabibili pagka nagpa-transplant siya. Maraming gamot yan medyo mahal pa. Libre na, hindi na siya pupunta na siya, itutuloy na niya. Those are the problems. Yes. And we are slowly solving them. Halimbawa ho yung sa bigas, halimbawa. Instead of subsidizing, bakit hindi pababain ang farm inputs or make it easier for farmers to produce more para mapababa, things like that. Yung mga ganong observations. And that is why we have, in the last planting seasons, have recorded all bumper crops pataas ng pataas because inayos nga natin ang production. Ang katotohanan, gamitin na natin yung bigas bilang halimbawa. Yung 20 piso, ngayon lang namin nagawa dahil ang dami munang kailangan ayusin. Kailangan bawasan yung smuggling. Kailangan isara yung mga warehouse na nag-hoarding. Kailangan magbigyan tayo ng makinarya para sa farmers. Kailangan magbigay nga tayo ng tulong sa mga farmers. Kailangan natin maibigay yung CLOA para sa agrarian reform. Hindi pa nagawa nung bago kaming upo, wala pa lahat yan. So, sa nakaraang 3 taon, ginagawa na ngayon namin. Ngayon may kakayahan na tayo. But we're still heavily subsidizing the benting bigas. It should not be that heavily subsidized. In fact,
So, liliit po ang subsidy in the coming It years? should come, habang yung production natin gumaganda, bababa ng bababa yan. Okay. But we got to, naabot na natin yung punto na masabi natin, kaya na natin ito. We can afford it. We can afford the subsidy. And as that subsidy, as the subsidy becomes less and less, mas magiging malaki ang coverage ng 20 pesos. Ito, nabanggit natin yung zero balance billing kanina, itong benting bigas. Marami din ho kayo mga binanggit sa zona ninyo na pangako that you intend to do in the next 3 years of your term. Yeah. New classrooms, bulilit centers, all other projects. Sure. Tanong po ng tao, Mr. President, may pera pa po ba ang Pilipinas para tustusan lahat ito? Oo, meron. Basta't yung pera ng Pilipinas ay ginagamit sa tamang paraan. Yung perang nakalaan para sa para sa classroom, ginamit talaga sa classroom. Hindi nakalagay doon 2 classroom, ginawa lang 1 classroom. Binulsa na yung natira. Yung mga ganong klase. Pag talagang mahigpit tayo at tama ang gamit ng ating pondo, meron tayo. Uutangin ba natin ang pantusto sa mga proyekto Eh, nito? Because right now, 17.2 trillion, to many Filipinos, normal naman po may utang sa mga tao, but the number 17 trillion is staggering at nakakatakot. Yeah, but even if you look at the sari-sari store, isang negosyo, isang maliit na negosyo, may utang din. Pero may kinikita. Tapos yung utang na yun, ginagamit pang investment para palakihin ang negosyo, para pagandahin yung whatever, restaurant or sari-sari, whatever it is. Huwag natin tinitignan yun lang, trillion. As an absolute So, number. it's not an absolute number. Like any corporation, may balance sheet yan. The balance sheet has assets and liabilities. Pag tinitignan lamang yung utang, tinitignan lang yung liabilities. Tignan niyo yung asset. Nadadagdagan yung asset natin. Nadadagdagan yung training natin na ibibigay sa ako, pinakamalaking asset natin, Pilipino, yung manggagawang Pilipino. So yung utang na yun, gagamitin mo naman para pang-training doon sa tao yun. Anong balik nun? Ang balik nun in employment. Yes. At saka employment sa magandang trabaho, hindi yung mga basta-basta na trabaho. Ito yung talagang magandang Tama rin po ba na ang pag-manage natin sa national debt is contingent on how we are able to combat corruption? Nabanggit niyo kanina kasi, umuutang tayo at ninanakaw lang nila. Yeah. Kung mapigilan po natin yon, mapapababa utang ng Pilipinas. Dahan-dahan, mapapababa natin yan. Slowly, we'll bring it down. Kahapon ho, nag-anunsyo ang SSS na magkakaroon ng Oo. dagdag sa pensyon. Ang sabi po ng SSS, it will not necessitate additional contributions, but it will slightly shorten the fund life of SSS. How will this work, sir? Well, that's fine. Because the SSS is growing anyway. Our population is growing. Our working population is growing. So yun ang bawi doon. It will continue to grow. In fact, in our estimation, SSS, in terms of its fund, is growing at such a rate that it will be bigger than GSIS soon.